para sa maagang pagbubuntis. Unahin ang pag-aaral. Piliin ang pangarap, huwag ipagpalit sa sandaling sarap. Ang advokasya para sa pangangalaga ng mga kabataan laban sa maagang pagbubuntis ay mahalaga upang maprotektahan ang karapatan at kabutihan ng mga kabataan. Ang maagang pagbubuntis, kabilang na ang teenage pregnancy, ay isa sa maraming isyong kinakaharap ng mga kabataan sa kasalukuyan. Pilipinas ang may pinakamataas na rate ng teenage pregnancy. Ang mga nagbubuntis sa murang edad ay laging hindi nakakapagtapos ng pag-aaral. Dagdag pa riyan, mas maliit ang maaaring makuhang sahod at kita dahil sa hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Nagiging direktang epekto din ito sa ating bansa, maliban sa may direktang epekto ito sa baby. Ang maagang pagbubuntis ay may epekto nito sa ating kalusugan pisikal at maging mental. Ayon sa pag-aaral ginawa ng World Health Organization, may iba't ibang dahilan kung bakit nagaganap ang teenage pregnancy o maagang pagbubuntis sa kabataan. Maaaring dahil sa dikta ng lipunan na kanilang ginagalawan, na kung saan kailangan ng magbuntis ng isang babae ng maaga o bata pa. Maaaring sa kakulangan ng edukasyon o trabaho na pangunahing dahilan na teenage pregnancy o maagang pagbubuntis dito sa ating bansa. Kawalan ng akses sa birth control. Ang pangunahing dahilan sa mas mataas na rate ng teenage pregnancy ay ang hindi sapat na edukasyong pagtatalik. Kahirapan. Dahil sa kahirapan ng iba hindi nakapag-aral at kulang sa kaalaman at panganib na maagang pagbubuntis. Hindi open-minded sa usapang tungkol sa Bago ang reproductive health law, walang formal na sex education sa Pilipinas at hanggang ngayon. Ang pagsulong nito ay nanatiling tagpi-tagpi at napakalimitado. Sila ay may kaalamanan ukol sa poverty, ngunit hindi nila tinatalakay ang proseso ng paglili, ang mga paghihirap at pagpapalaki ng isang bata. Sa ganitong usapan, ang mga teenager ay biglang iniiba ang usapan. Ang maagang pagbubuntis ay maaaring maiwasan sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na kaalaman at suporta sa mga kabataan ukol sa reproductive health at family planning. Narito ang mga hakbang na maaaring makatulong. Maglaan ng mga programang edukasyon na nagbibigay kaalaman tungkol sa reproductive health, safe sex at contraceptive method. Ang maayos na edukasyon ay nagbibigay kaalaman at kamalayan sa mga kabataan upang magkaroon sila ng sapat na impormasyon sa kanilang katawan at kalusugan. Access sa family planning services. Siguraduhin ang mga kabataan ay access sa mga planning at contraceptives nang hindi sila humingi ng tulong na sa mga matatanda. Ang pagkakaroon ng libre o abot-kayang contraceptives ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga kabataan na kayang kontrolin ang kanilang fertility. Pre-child communication. Palakasin ang komunikasyon sa pamagitan ng mga magulang at anak. Ang pagbukas ng usapin ukol sa reproductive health ay nagbibigay daan sa mga anak at naghihingi ng payo at impormasyon. Pagtataguyod ng alternatibong aktibidad at programa para sa ang pagkakaroon ng produktibong aktibidad ay maaaring magsilbing depensa laban sa maaga. Sa pangkalahatan, ang pangangalaga sa kalusugan, edukasyon at suportang pangkalahatan mula sa pamilya, komunidad at gobyerno ay mahalaga sa pagsugpo ng isyu ng maagang pagbubuntis.